Tinawag ng Panginoon at ginawang anak ng Diyos, ginawang lingkod ng Diyos, inahon niya sa kadiliman, pinagaling, pinagpala, at ngayon ginagamit ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Ngunit a vessel of honor requires a consistent of intimacy in the Lord. Amen. So ang buhay po natin, kailangan ay pag nakikita ang buhay po natin, kailangan ay napapapurihan ng Panginoon. Na-honor po ang Diyos sa ating mga buhay. No? Sabi po sa Jeremiah chapter 18, verse 1 onward, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugasan ng panibago. So ito pong potters na to, makikita po yan, marami po yan sa Ilocos, yan gumagawa ng mga banga, no? At sabi dito, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Grabe po. So talagang napakabuti po ng Panginoon. Amen. So God is the potter and we are the clay. So makikita po natin sa lesson pong ito, no, from the potter's shop, no, number 1, God pick us up from mighty place to be useful. So tayo po'y kinuha ng Panginoon. Tayo po'y dating madumi ang pamumuhay, parang putik, walang halaga. Ngunit nung ating ibigay ang ating buhay sa Panginoon, nakita po natin kung paano po binago ng Diyos ang ating mga buhay. Amen po ba doon? At sabi dito, no, the potter dig a clay from the earth using a shovel. So makikita mo yung potter, kumukuha siya ng mga putik, no, gamit ang ano mo yun, yung pala, no? Ganun po ang Panginoon. Like the clay, we are worthless in our natural condition. Ang buhay po natin ay walang halaga noon. Not until na tayo ay kuhanin ng Diyos. Nung tayo iligtas ng Diyos. No, kaya kung mapipicture out po ninyo yung ating mga buhay dati, ako po, no, isang porn star, cybersex, no, kung saan ako kasi nungalingang nabuhay, no, and ang buhay ko dati, it is not worthy, no, talagang wala po talaga. But when the time that God is taking me away from the world, doon po binigyan ng halaga ng Diyos ang aking buhay. We are not ready to be made into anything, but however, God is able to see what we become. Therefore, He begins the process that will make us useful. Kaya wag kang magtataka kung ang buhay mo ay maraming pinagdadaanan. Huwag kang magtaka kung nahihirapan kang sumunod sa Diyos. Dahil tanging sa pananampalataya, sabi po ng Bible, through our faith, nothing is impossible to God. Napakalinaw po yan. I remember, yung buhay ko po, wala naman akong ginawa, kundi isuko ang buhay ko sa Panginoon. Amen po ba doon? Wala akong ginawa, kundi ipaubaya ang lahat sa Diyos at hayaan ko na ang aking buhay ay dumaan sa proseso ng Panginoon. So sa proseso pong ating nilalakaran, tandaan po natin, mahirap at masakit po yan. Why? Because it is not our nature to be or to walk in the righteousness. It is not our nature na may nakikialam sa buhay mo. It is not our nature na meron kang pastor na yung buhay mo dati ay ganito lang kung saan mo gagamitin, kung saan ka pupunta. But this time, when you gave your life to God, you are under the process, no, that will make you useful. Kaya makikita po ninyo yung mga anak ng Diyos na nag-undergo ng process
sa Panginoon ay ginagamit ng Diyos mightily. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ayoko niyan, ayoko nito, wag mo kong padaanin dyan. No, it's not. When you gave your life to the Lord, you must submit your life to God. You must submit your will to God. You must submit, you must surrender everything to God. Therefore, maging ano ka, vessel of honor. Yung nakikita yung buhay mo, napapapurihan ng Panginoon. Tandaan po natin that we are worthless before, but with the grace and mercy of God, He is shaping us to be useful to Him. Tandaan niyo po yan, dinampot ka sa putikan upang maging magandang kagamitan. So be thankful to God. Kaya kung nakikita mo na mas maganda yung dati mo buhay, ay may problema po sa inyo. Kasi for me, the most beautiful that I have experienced in life is that when my life begins to walk with the Lord. Wala na pong gaganda sa buhay ko. Wala na pong sasarap sa buhay ko. Not unless yung binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. No? Kaya kung ano ka na parang backslide, siguro hindi pa malinaw sa'yo na yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo ay yung sinuko at nakilala mo ang Panginoon nung nireveal ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa ating lahat. Amen. Number 2, God takes away all unnecessary things to make us moldable. No? The potter and the clay that comes out of the earth is very raw and filled with imperfection. Ang buhay po natin ay raw. Marami tayong imperfection. Marami tayong mali sa buhay. Marami tayong mga dumi sa buhay. So the potter will clean and place the clay on the table or flat surface. No, kaya yung makikita mo yung potter nilalagay niya doon sa table, yung putik ready na ano po, napadaanin or i-design, no? Yung putik na yon. And the potter had a wooden mallet. Yung wooden mallet na yon, if we could search in Google, para po siyang martilyo. So pinupukpok nung potter yung martilyo gamit yung wooden mallet to filter and soften it para matanggal yung mga hangin sa loob ng putik, para lumambot yung putik, no? Para mawala yung mga bubbles that might be trapped in the clay. Ang isang banga pala, pag hindi napukpok ng maayos, may mga ano yan, kumbaga sa bahay, pag pag yung ano yung kunwari yung tiles pinokpok mo parang luno. Ayan, naririnig nyo. Ibig sabihin, may ano yan, may space siya, may bubble yan. Pero pag solid, ibig sabihin, perfect yan. So, ganun din ang Panginoon. Ganun yung clay. Pinupokpok ng potter yung clay para mawala yung mga weak spot. No? Yung mawala, no? That cause the vessel to be fragile and unusable. No, ginagawa 'yon para hindi masayang yung pagkagawa doon sa banga, no? So ganoon din po sa atin. Sa buhay natin, maraming inaalis ang Panginoon. Unang-una, sa character po natin. Maraming binabago ang Diyos. God wants us to be like Him, no? Ano ang mga bagay na hindi maayos sa buhay mo? Ano ang mga bagay na sumisira sa iyo? Aalisin ng Diyos ang mga bagay na makakapagpabagal sa layunin niya, no? Sa iyo. Sisirain ng Diyos ang mga bagay na makakasira sa iyo. So nakita ko po doon kung paano po ako pinadaan ng Diyos, no, na marami po pa rin akong mga desisyon na nagawa in the past, no, ngunit ito ay talagang ni-revise ng Panginoon. Nung inalis niya yung mga bagay, dati parang kung kailan na born again ako, pupunta ako ng London kasi yung boyfriend ko dati, sabi niya, magpakasal na tayo para matulungan mo ko, magkatrabaho ka sa Europe, at the same time, matulungan mo yung pamilya mo. But during that time, I already encountered God. So I went to my pastor and I let him to rebuke me. So may mga bagay talagang aalisin ng Panginoon. Masakit. Kasi yung mga bagay na yon ay mga alam nating maganda sa buhay natin. Yung mga bagay na yon alam nating importante sa atin. No, kaya ako po, to be honest, and to God be all the glory, wala po akong pangarap. Wala po akong pangarap sa sarili ko.
kahit sa pamilya ko. Because for me, I receive my portion and my portion is the Lord. No? And when I have my portion, I believe that God, no, will sustain, God will supply everything until up to today. Gano'n po kabuti ang Panginoon. Kung titingnan niyo yung London, yung Europe, ang sarap pakinggan. Pero ang totoo, mas masarap pa rin pakinggan ang boses ng Diyos. Mas masarap pa rin sumunod sa boses ng Diyos. Dahil dito ay may kapayapaan at walang takot. Kaya aalisin ng Diyos ang kayabangan, pagmamakasarili, pagkamainggitin, kadamutan, sexual immorality. Gagamit siya ng pamalo para tayo ay paluin. Para ma-realize mo na, anak, ito yung magandang plano ko sa iyo. Maling mga bagay kanyang inalis o inaalis upang paghuhulma sa atin ay maging mabilis. Kaya kung kayo po, lagi kayo nagre-resist sa kalooban ng Diyos, hindi niyo po mararating yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya ako, I always evaluate myself. There was a thing, Lord, na nakakapagpabagal ba ng pagsunod ko sa iyo? Tanggalin mo po, Lord. No, alam niyo po, natutunan ko sa buhay bilang isang Kristiyano, tinanggap ko na po na lahat mahirap para sa akin. Ngunit ito po'y madali para sa Diyos. Kaya pag meron akong mga struggle sa buhay, no, meron akong mga pangarap sa buhay na maglalayo sa akin sa Panginoon, I would just say, Lord, take it off. Lord, take it all away from me. Ganun lang. And then makikita ko na lang sarili ko, wala na siya. Nasunod ko na ang Diyos. And it is not by my might or my power, but it is the Holy Spirit who works. Kaya wag niyo na po tanggalin niyo na po yung vocabulary yung mahirap. Dahil talagang mahirap kung sa inyong kalakasan lang. Pero kung ibibigay niyo po yan sa Diyos, wala pong mahirap sa Panginoon. It's about trusting the Lord. It's about surrendering to God. No? Kaya wag niyo pong sayangin yung mga pagkakataon na dapat nararanasan nyo na yung magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay bilang isang lingkod ng Panginoon. And next, number 3, God puts us on a wheel with a great purpose in mind. No? Yung potter, nilalagay niya yung putik, no, sa isang yung iniikot, at doon sa wheel, no, yun yung major equipment niya para magkaroon ng shape yung banga, and this wheel moves, no, this wheel moves in a circular motion again and again till the potter desire, and this is where he puts his clay for shaping. So kung makikita nyo po sa mga paggawa ng panga, umiikot yan. Tapos yung kamay ng the potter, no, ginagalaw niya para magkaroon, no, ng design, no. Pero naniniwala po ako na bago pa po yan nilagay dun sa wheel, alam na nung potter kung ano yung gagawin niya sa putik na yon. Alam niya, it can be a cup, it can be a bowl, or it can be a plate. So yan po yung nasa isip ng potter. So naisip niyo rin po ba na bago po kayo tinawag ng Panginoon, bago ka pa ipanganak sa mundo, may layunin na ang Diyos sa buhay mo? Nagulo lang ng demonyo. Diba? Kaya ang demonyo, nais niyang sirain ang ating buhay. Kaya, ayun, talagang marami po ang naloloko ngayon, marami po ang nasisira ang buhay. But when the time that you gave your life to God, no, when the time that you gave your life to God, para po yung nilagay mo yung sarili mo dun sa will at hinayaan mo na si Lord ang mag-shape sa'yo. No, pero pag nagre-resist ka, mahihirapan kang ma-shape, mahihirapan kang gamitin ng Lord. Kaya kung mapapansin nyo, ano yung paulit-ulit na pinagdadaanan mo sa buhay? Sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa ministry mo, sa love life mo, hilong-hilo ka na at di mo na alam ang gagawin mo. Nakaranas ka ng brokenness, rejection, disappointment, loneliness. God may bring you to same situation all over again and again because He is developing you into someone that will bring great honor to Him. Grabe ang Panginoon. Kaya mo nararanasan yan, paulit-ulit na sitwasyon mo, ay dahil dinidevelop ka ng Diyos para maparangalan mo siya. Nais ng Diyos na ma-overcome mo yan. Kaya minsan paulit-ulit yung sitwasyon natin kasi paulit-ulit ka din, hindi mo binibigay kay Lord.
nananahan ka sa sarili mong lakas, sa sarili mong kaalaman, di ba? Kaya at the end of the day, no, isa kang Kristiyano na napakalungkot until no up to date. Malungkot po ang isang buhay ng Kristiyanong hindi nagsasubmit sa Diyos. Pag binigay mo po ang buhay mo sa Diyos, hayaan mo ang Diyos na kumilos sa ating mga buhay. Yun po yung nakita ko sa aking buhay. No, there is a power of evaluation na, Lord, nahihirapan po ako dito. Tinitignan ko yung mga bagay na nahihirapan ako at isa-isa ko po yung sinusuko sa Panginoon. And therefore, no, nakita ko po na in my 8 years time, no, ng pagsuko ko ng buhay sa Diyos, 8 years time na ako'y ginagamit po ng Panginoon. To God be all the glory sa kanyang kapurihan. No, ganun po kaganda ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. God wants you to be a faithful and compassionate servant, a generous and grateful disciple, a consecrated and committed worker, and a humble and courageous leader. God has a unique design for you. He has a great plan and He has a great purpose for you. Sa paulit-ulit mong sitwasyon, makikita mo na ang kamay ng Diyos pa rin ay naroon. God's hands are always on you, on His will. Hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Kahit matigas ang ulo mo. Kahit matigas ang ulo natin, His hands is always, no, in our lives. So number 4, God carefully shapes us into a vessel of honor. So makikita niyo po, napakaingat ng Diyos sa ating buhay. Ang pinakamaganda pong katangian ng Diyos is that He is a gentleman God. Hindi kanya pakikialaman unless papasukin mo siya sa buhay mo. Hindi niya pakikialaman ng sitwasyon mo unless i-welcome mo siya sa sitwasyon mo. Hindi niya pakikialaman ng decision mo unless isama mo si Lord. The potter, habang minomold ng potter ang clay, unting-unting nagkakahugis ang clay. Sa bawat kilos ng kamay niya, sa bawat diin, sa bawat haplos, nagkakahugis ang clay. Nakikita unti-unti ang gustong design sa clay. Kung ano ang nasa isip ng potter ay unting-unting nauhugis sa clay. Alam ng Diyos ang design o purpose na gusto niya sa atin bago ka pa ipanganak ng Diyos. So ako po in my journey, nakita ko po na paunti-unting binago ng Diyos ang aking character. Nakita ko unting-unting binago ng Diyos ang aking pananamit, ang aking puso, the way yung pag-iisip ko, unti-unti na binago ng Diyos. Hindi po yun one night or overnight process. Hanggang ngayon binabago tayo ng Panginoon. Kaya nasa sa atin po yun. If you are willing no to let your life be changed by His hand. Pero kung nagtatantrums ka, no, ayaw mong, ano mo yun, ayaw mong mag-submit, no, kayo tayo rin po yung mahihirapan. Amen po ba doon? Tandaan nyo po, bago pa tayo ipanganak, may plano na po ang Diyos sa ating buhay. God puts us in His will to shape us according to the purpose in His mind. And we will feel the pressure of His hands as He molding and shaping. No, so nakikita nyo minsan, no, nararamdaman nyo, parang ang bigat naman, Lord. Ganito ang bigat ng sitwasyon ko. Ang hirap sumunod sa'yo. Kasi nga, ganun talaga. Hindi naman talaga nature natin ang sumunod sa Diyos eh. Hindi natin nature ang mabuhay sa righteousness. Kaya ang gagawin ni Lord, unti-unti kanyang imomold. Sometimes we became angry with God and He questioned His wisdom and goodness. Grabe no? Sa sobrang katigasan ng ulo natin minsan, naki-question mo ang Diyos. May plano ka pa ba, Lord? Minsan naki-question mo ang Diyos, una, pag hindi maganda ang sitwasyon mo. Kini-question mo ang Diyos sa mga panalangin mong hindi nangyayari. No? Kini-question na nagagalit tayo sa Diyos. Pero kung titignan niyo po, wala tayong karapatang magalit sa Diyos because He is the one who created us. We must trust the Lord in all the situation, in all the sequences ng ating buhay. Kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos.
Ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos. No, ako po sa ano ngayon, nagkasakit po ako, no. Parang nagkaroon po ako ng nerve damage, no. Pero hindi ko yung sinisisi sa Diyos dahil kung saan ako pumupunta, wala na akong tulog, minsan nasusuka na ako sa biyahe. Pagdating mo doon, magmi-minister, hindi ko po yan inaano sa Diyos kasi yun po yung purpose ng buhay ko. Masaya po ako sa ginagawa ko. Marami nagsasabing magpahinga ka naman, pahinga mo yung katawan mo. Hindi nila nakikita na ang kapahingahan ko ay tanging sa presensya ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Mas nangihina ako pag wala ako sa gawain ng Diyos, no? Kaya sa mga panahon na nagkasakit ako, I always honor God. I always see the beauty of my process. I always love the Lord, how He taking care of me. Mahal man na ang gamot, pero hindi nagkulang ang Panginoon sa akin. Masakit man yung nararanasan ko ngayon, hindi nagkulang ang pangako ng Diyos to give me peace. That's why I have no right to question God. No, dahil ano man yung mangyari sa akin, alam ko na mabuti pa rin ang plano ng Diyos sa buhay ko. Alam kong maganda pa rin yung patutunguhan ko. Alam ko that after this life, there is a reward from the Lord. Marami na po akong tiniis na hirap sa dati kong buhay, bunga ng aking kasalanan. Ngayon, mas masarap po akong nagtitiis kasi alam kong tama ang ginagawa ko at kasama ko ang Diyos. Purihin ang Panginoon. So remember this, with care, knowledge, and wisdom, God is shaping us to what He wants us to become, to be a vessel of honor. Tandaan niyo po yun, no? Dahil sa care, knowledge, and wisdom, tayo ay minumold, sinishape ng Panginoon ayon sa gusto niya. Kaya nga, tayo po, no, narinig ko po kay Catherine Coleman, sabi niya doon, huwag mong gawin yung isang bagay na hindi mo narinig sa Diyos. Minsan kasi gumagawa tayo kahit hindi natin narinig sa Panginoon. Kaya ang nangyari, in the end, kini-question mo si Lord. Gumagawa tayo ng mga ministry sometimes na hindi mo naman narinig kay Lord. So, ang nangyari, in the end, frustrated ka. Frustrated tayo. Sama ko na po sarili ko. I learned so many things, no, in terms of hearing the voice of God. Tayo ay hinuhulma upang maging karangalan niya. God fingerprints are on you. His personal identity is on you. God has a mark on you. You are His masterpiece. When people look at you, they see God on you. Grabe, no? So trust His hands always. No, ganun kaganda. Imagine mo, makita yung buhay mo, nakikita si Lord. Diba? Nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. So, number 5, God remolds and reshape us when we fail. Grabe, di ba? Kahit na bumagsak tayo, nagkamali tayo, nire-remold tayo ni Lord. Kaya sabi dito, yung potter, habang minumold ng potter ang clay, nakita niya na hindi lumabas yung hugis o design na gusto niya sa clay. And he found out that the vessel was marred. Marred means unfit or may defect yung putik or yung clay. Perhaps there were still some impurities that need to be removed. Pwedeng yung bubbles, pwede yung hangin na nagkukos ng paghina ng vessel. When the vessel become defective, pwedeng itapon ng potter ang clay at kumuha ng ibang clay. But instead, he chose to refine whatever was wrong with the clay and start again. Grabe. Narinig niyo po yun? Imbis na itapon, no? Anong ginawa? No? Anong ginawa? Binalik again. No? Ni-reshape niya ulit. Ganon kaganda yung ano. Sabi dito, He is willing to wait and work and remolding and reshaping the clay again and again hanggang mangyari ang kanyang plano. Alam niyo po ang Panginoon, kapag tayo ay nagkakamali, hindi tayo tinatapon ng Diyos. Bagkus,
inilalagay niya tayong muli sa potter's wheel again and again. Minsan alam mo kung bakit ka nasa potter's wheel, at minsan hindi mo maintindihan kung bakit ka nasa potter's wheel. Sometimes, process will be painful. In those moments of pain and brokenness, God is able to shape the vessel into something beautiful for His glory. Ang Diyos na nagligtas sa atin ay patuloy na naglilinis at nagbabago sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. God took Jeremiah to the potter's shops, and he saw the failing and imperfection of the clay. He saw the potter reach down and reshape the clay again. The clay would go on its own way time after time, but the potter did not give up on him or on it. He kept working with it, keep building it up, and keep picking it up every time it fell. So ganun po tayo. Ilang beses man tayo nagkakamali, hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Paulit-ulit man, hindi nag-give up ang Diyos sa atin. So there is no one option for us to quit or stop when God is able to always be with us, no, welcoming us. No, kaya ang Diyos hindi siya napapagod, He never stop, no matter how many times we resist, no matter how many times we rebel, no matter how many times we want to go on our own way. Our God does not throw us away, and He continues to work with us, always working to bring us to the place that He has called us to go. He knows that in time, we will be made into something beautiful. Kailangan makita po natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Na anuman yung pinagdadaanan nating hirap, maganda pa din ang plano ng Diyos at mabuti pa rin ang plano ng Diyos sa atin. Ganon po tayo tignan ng Panginoon. Kaya kailangan nyo po ipag-pray yung ating mga paningin na sa pangit man na sitwasyon, I pray na makita mo ang ganda ng plano ng Diyos. Submit your life to our Maker, our Potter, and allow Him to perform His will. Nagkamali o nagkulang ka man, kamay ng Diyos ay lagi pa rin nariyan upang muli kang ayusin at gabayan. Di pa tapos si Lord sa atin. Trust His heart. And last, God bring us through the fire to be strong. The potter, after shaping the vessel, the potter puts it through a fire to become firm. Ang Panginoon po, fire is a symbol of the Holy Spirit. The Holy Spirit anoints us and fire us to make us strong in our faith character. Ganun po yung trabaho ng Holy Spirit. He make us anointed. Always go to the fireplace. Always pray for the infilling and refilling of the Holy Spirit. Kanina po, bago po ako magturo po dito, I just play the worship and I dance with the Spirit of God. At habang sumasayaw po ako, I knew that the Spirit of God is with me. And while I am worshiping and dancing in the Spirit, no, napakasarap po na malasing sa presensya ng Diyos. It like heavenly experience, no? When you let the Holy Spirit to move in our life. Apoy ng Espiritu ay naisin, katatagan ay tatanggapin. So in application po, be moldable. If you want to be a vessel of honor for God, for God's glory, ito po yung gawin natin. Be moldable. The clay must be moldable. Isuko mo sa Diyos ang lahat ng bagay na ayaw niya sa buhay mo. At hayaan mo ang Diyos ang kumilos at tumanggal nito, alisin ito. Number 2, remain in the potter's hands. The clay must remain in the potter's hands. The only way for the clay to become something of value, to stay in the potter's hand. Surrender your life to His gentle hands. Submit your will to His will. Be fired and
be fired up by the Holy Spirit, and be refilled with the fire of the Holy Spirit. Clay, it's just an ordinary element. Yung buhay natin, ordinary lang yan. Maraming dumi. But however, in the hands of the potter, it becomes of great value once it has molded, form, and shape, and fired. Ito ay nagiging kagamitan na mahal at mahalaga. Kaya ang Panginoon, God will use you to fulfill His will for eternity. And with that will come great purpose and reward. Lagi po nating tandaan that we are in the hands of a loving God. And He is making us into something beautiful, into something useful, of a vessel of honor. Lord, our Father, in the name of Jesus Christ, and to the power of the Holy Spirit, we thank you, Lord, for your unstoppable love, for your unconditional love towards us. I pray, Lord, that you will give us a new heart. Holy Spirit, help us to follow you and to obey you and to live that is according to your will and plan over our life. Bless mo po ang CFC, Lord, family, O God. I cover them with the most precious blood of Jesus, and I declare that you will open their eyes, Lord, to see how beautiful your plan that is awaiting in our lives, Lord, to happen. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Amen. Thank you po, Pastor. Grabe, no? Grabe yung yung spirit ng Panginoon, Holy Spirit na dumadaloy talaga sa mensahe. Ang salita ng Panginoon sa buhay ni